JP, wala bang pagtutol sa gagawing implementasyon na ito na pagbabawalan nga yung mga e-bike at e-trike sa National Road? June, kanina nagsagawa ng public consultation ang MMDA at ipinakita nila yung implementing rules and regulations dito sa pagbabawal ng mga e-bike at e-trike sa National Road. At kanina maraming mga iba't ibang mga grupo na gumagamit ng mga e-bike at e-trike yung tutol doon sa plano ng MMDA. Pero ang katwiran ng MMDA, meron naman na dating ipinatutupad o ipinagbawal na dati ang e-bike at e-trike sa National Road noon pang 2020 at itong isinasagawa nila ay implementation na lang. Simula sa April 15, ipatutupad na ng MMDA ang regulasyon para ipagbawal ang mga e-bike at e-trike sa national roads. Kapag walang lisensya ang mga mahuhuling e-bike o e-trike driver, may impound ang kanyang dalang sasakyan. Kung nag-violate po yung ganitong klase sasakyan at walang lisensya yung nagmamaneho, kasama po yung pag-impound doon sa vehicle dahil wala kaming pag-charge ng violation. Ayon sa MMDA, magsasagawa pa sila ng pagpapakalat ng impormasyon 2 linggo bago ang implementasyon para walang maging dahilan ang mga light e-vehicle users kapag ipinatupad na itong patakaran. Kanina, nagsagawa ng public consultation ang MMDA sa mga stakeholders kasama ang iba't ibang grupo ng light e-vehicle users. Ipinunto ng mga grupo na minadali umano ang desisyon at walang naging public consultation. Naniniwala ang e-bikes at e-trikes community na ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa national road ay paatras na hakbang para maging inclusive ang dapat sana'y pag-unlad ng road infrastructure. Kapag ipinagbawal nila ang mga e-bike at e-trike, mapipilitan ang mga vehicle owners na gumamit ng sasakyan kung saan mas magdudulot pa ito ng pagbigat ng traffic sa Metro Manila at ng polusyon. Your decision to ban e-trikes and e-bikes on national roads will ultimately attract more people to use more motor vehicles and will bring more traffic, pollution, and climate change. And this will make our metropolis even less livable. Pero hindi solusyon yung wag na lang kayo dito. Kasi paatras yun. Hindi yun forward-thinking city planning. Pero sa sagot ng MMDA, hindi naman nabago ang ipatutupad nilang regulasyon dahil noon pang 2020, ipinagbawal na rin ni dating DILG Secretary Eduardo Año ang mga e-bike at e-trike sa national road. At noong 2023 naman ay nagpalabas din ng kaparehong pautusan si DILG Secretary Benher Abalos Jr. Wala pong bago dito. It's just that i-enforce na po ng MMDA itong prohibitions na ito dahil po marami na nga po tayong nakikitang insidente ng aksidente, mga paglabag sa mga traffic rules and regulations at hindi na po natin hihintayin na dumami pa at lumala pa yung sitwasyon bago po tayo kumilos. June, meron ng draft yung implementing rules and regulations para nga sa pagbabawal nitong e-trike at e-bike. At bukas, merong Metro Manila Council meeting na ipinatawag. At isa sa pwedeng maging agenda, itong iba pang inputs ng mga LGU sa gagawing patakaran simula sa April 15 para sa mga e-bike at e-trike. Kanina, nabanggit ng mga grupo na gusto nilang maklarify kung alin yung mga e-bike at e-trike na talagang pagbabawalan na sa national road, yung classification. Kasi sinasabi ng MMDA na pwede pa rin naman yung mga e-bike kung yun ay pedal assisted o hindi o gumagamit e-vehicle siya pero pedal assisted or classified siya as bicycle na pwede pa rin dumaan sa mga bicycle lane. Kaya yun yung isa sa lilinawin kung ano yung mismong mga classification ng e-bike at e-trike na pwede lang at yung hindi pwede sa national road. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, June. Oo, JP, yung tinutukoy mo na
pedal assisted, yung mga dalawang gulong lang nun, yung parang bisikleta pero may di baterya din, JP. Imbis yung sinasabi mo naman kanina, yung mga apat naman ng gulong nun, JP, di ba? Yes, Jun, yung mga pedal assisted na considered as bicycle, papayagan pa rin yun na dadaan doon sa national road basta nasa bicycle lane lang sila. Pero yung mga e-trike na talagang mas matataas na yung speed limit nila, yun yung talagang hindi na pagbabawalan o talagang pagbabawalan na sa national road. JP, may binabanggit ka kanina na pagka walang lisensya yung mahuhuli, yung driver, may impound yung kanilang sasakyan, yung e-bike o e-vehicle na yan. Paano kung may lisensya? Anong penalty? Jun, kapag ka merong lisensya yung e-bike o e-trike driver na mahuli sa national road, magbabayad naman siya ng multa, matitikitan siya at magbabayad ng multa ng 2,500 pesos. Jun? Kasi ang mapag-uusapan din dyan, JP, kung paano titimbangin yung mga sasakyan na makakalikasan at yung mga traditional na sasakyan din na maraming usok, JP. Ang ipinupunto ng mga mobility advocate, walang pollution ito Ba't ayaw yung payagan? At kumbaga, mas makatutulong ito sa kalikasan. Yes, Jun, yun nga yung punto ng mga grupo. Pero ang sinasabi ng MMDA kasi, hindi naman nila total ban dahil sa mga national road lang pagbabawalan. Pero ang concern na kasi ngayon between doon sa environment at saka yung road safety na sinasabi ng MMDA is talagang dumadami na nila yung lumalabag doon sa patakaran sa kalsada. Kaya mas minabuti nila na ipatupad itong pagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa national road. June? Meron bang nagsabi kanina doon sa pagpupulong na kung ganito na lang gawin natin, i-educate na lang natin itong mga driver ng e-bike kasi kahit saan naman may aksidente, kahit na four-wheel yan o anumang gulong, ilang ng gulong yan, may aksidente. Kung i-educate natin, meron mang ganon, JP? Yes, June, naging suggestion din yan ng iba't ibang mga e-bike user o yung mga community na gumagamit ng e-bike at e-trike. Pero ang sinasabi ng MMDA, kahit ano pa yung naging suggestion kanina, i-consider naman nila yon doon dahil draft pa lang yung implementing rules and regulation. Pero sa ngayon, yung pagpapatupad nitong pagbabawal talaga sa mga e-bike at e-trike ay firm yung MMDA na ipatutupad na yan simula sa April 15 ngayong taon. Yun? Maraming salamat, JP Nunez.